Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Si NCSC Chairman Atty. Quijano ay hinihikayat ang lahat ng ating mga senior citizen na mag-register para maisama sa database ng NCSC sa pamamagitan ng online registration at ito ay makikita sa www.ncsc.gov.ph. Currently po ay mayroon ng 4.9 million senior citizen na nakaregister sa NCSC database at dahil dito, sila ay qualified na makatanggap ng anumang benepisyong nakalaan para sa kanila. Last April 10 ay na-interview si Atty. Quijano sa programang Bagong Pilipinas ng PTV News. Atin pong panoorin ang naging panayam sa kanya. So ano naman po ang magiging partisipasyon ng National Commission of Senior Citizens sa programang ito for now? Because right now, it's DSWD who's giving it. That's a good and question. While it's not with you yet. Right now, we are actually inaatasan kami ng batas na magbibuild ng database. Dahil bago pa lang po yung commission and we need to really ask the participation ng lahat na seniors na sana magkakilala na kami by giving their database. Right, we are actually celebrating because umaabot na ng about 4.8 plus million ang nag-register online. And so we will reach a certain point na confident na tayo dahil talagang halos lahat na at so hindi na po mahirap. So yan po yung unang gusto nating maipaabot sa ating mga viewers na sana magkaroon tayo ng reliable, digitalized system with a national database. So when the time comes, and I hope it's going to be soonest dahil sabi ng batas, it will take 3 years before the turnover. Eh nagawa kami na itatag kami 2019. So hopefully within the year or next year, we would already be hitting the ground running. But Attorney Franklin, if I can ask lang po, no? So a lot, we're gearing towards digitalization ng mga database. Pero alam po naman natin na may mga ibang senior citizens po na hindi pa magaling sa paggamit ng computer. Meron po ba tayo mga existing programs po o assistance po para matulungan natin itong mga senior citizens na hindi makapag-apply or makapag-register online? Just like March, you know, we are Filipinos. And we are very confident na magkakatulungan. Kasi sa senior citizen, I check may anak, may apo, may pamangkin, may kapitbahay. And I guess on this aspect, and we are feeling it kasi may mga senior citizen na nagsasabing wala ka bang anak, apo, di kapitbahay or even the Senior Citizens Organization and the OSCA. And so that explains why mabilis yung pagpasok ng online dahil everybody's helping. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!